Man, in spite of being very cautious about fats, right kind of diet, still nagkakaroon ho ng high cholesterol level. Okay. And ang bad cholesterol ho, nagtatransport yan ng cholesterol from the liver to all the cells inside the body. So galing ho sa atay, ipamumudmud niya ho o itatransport niya ang cholesterol sa iba-ibang parte ng katawan. If the cholesterol available is more than the required, then yung LDL ho or bad cholesterol will end up circulating in the bloodstream and eventually get deposited in the inner walls of the artery. Meaning, pagka yung bad cholesterol ho, sumobra ang dami na nagsisirculate sa ating dugo, eventually, nadideposito ho ito sa inner lining o sa endothelium ng ating ugat. At ang tawag ho dito ay bad cholesterol. Because, kaya ho bad cholesterol, nakakakos ho siya ng blockage or bara sa ugat natin, resulting into lack of blood supply. Siyempre ho, pag nabarahan yung ugat, magkukulang ho yung supply ng dugo. Now, good cholesterol or HDL. Ito ho ay as it travels in the bloodstream from the peripheral areas of the body, bringing cholesterol to the liver for breakdown. So si good cholesterol ho ang humihila at nagbabalik ng mga dumikit na excess LDL sa ugat pabalik sa atay. So kaya ho importante na kahit na mataas ang LDL, basta ho mas mataas yung level ng HDL, may maghahatak at magbabalik ho ng bad cholesterol papuntang liver, which is the good cholesterol or HDL. Now, VLDL, cholesterol or tinatawag din hong chylomicrons, also called large fat particles. And ginagamit ho ito for energy and fat deposition. Triglyceride, they are a type of fats also produced by the liver. And in human nutrition, more than 95 of the ingested fat is in the form of triglycerides. So yan nga ho, no? Pag kumain kayo ng taba, pag kumain ho kayo ng oily foods, 95% is in the form of triglycerides. Now, lipoprotein A. Over the past few years, yung mga nagre-research po na-identify ang another form of fat called lipoprotein A. It is known to be associated with, of course, atherosclerosis and coronary artery disease. And lipoprotein A has more to do with genes than diet. So ito ho, hindi nakukuha sa bad lifestyle or unhealthy lifestyle, kundi ito po ay nakukuha sa lahi. So, ang screening po nito is very important to find out an individual's genetic probability of getting heart disease and to help reduce other risk factors which may lead to heart disease. So, kung alam nyo na ho na may lahi kayo ng heart attack, stroke, mas maganda ho na ipatesunin nyo ang lipoprotein A. Kasi ho, hindi ho kasama ito sa routine test for cholesterol, no? Hindi ho kasama ito sa lipid profile ng pasyente. Ano ba ang ginagawa nitong cholesterol sa ating katawan? Ano ba ang role ng kada isa ng mga binanggit natin? Na bad or good cholesterol, triglyceride, lipoprotein A. Ang cholesterol ho helps to carry digested fat from the liver to the whole body, as we have said. And ito hong mga blood vessel na to, they act as a highway. Para ho siyang highway sa daan. After fulfilling this function, yung cholesterol ho, babalik ho yan sa atay and repeat the same process all over again. After yung fat or food is eaten,
Pagkatapos ho natin kumain ng matabang pagkain, siyempre ho pupunta yan sa stomach, digested, and absorbed sa ating small intestine. And after this, sinesend ho ito sa liver to be processed, natunaw na ho. Ipaprocess na ho siya and isi-ship throughout the body. Yung liver ho, ilo-load na ho itong fats on the VLDL. Kumbaga, yung truck ho sa sakyan, si VLDL, doon ho ikakarga yung mga fats at magta-travel ho yan through the blood vessel natin, mga ugat. Unloading fats throughout the body. So, i-unload niya ho yan, i-deliver niya yan to different parts of the body na nangangailangan ng cholesterol. Pag na-unload na ho, yung empty VLDL then becomes LDL. Pag naibaba na ho ni VLDL yung mga karga niyang cholesterol, magiging LDL na lamang po siya. Some LDL pieces nai-stack up ho along the blood vessel wall, thus causing narrowing of the blood vessel. Pagka yun nga ho, ang masama, pagka sobrang taas ang level ng LDL, bad cholesterol, kasi nai-stack up ho siya sa lining ng endothelium ng blood vessel. Siyempre ho, kakapal yun, magnanarrow yung diameter ng ugat. Ang role naman ho ni HDL, which is the good cholesterol, is to separate LDL pieces na na-stack up doon sa blood vessel wall and ship them back to the liver. So yan ho ang role ng HDL. Para ho ihiwalay o tanggalin si LDL na na-stack up doon sa blood vessel wall at ibabalik niya ho ito sa atay. And yung LDL piece are either recycled into a new VLDL or broken down and excreted. So dalawa ho ang magiging kapalaran nitong LDL na ibinalik sa atay. Whether maging VLDL siya uli, sasakyan uli ng kolesterol, pag nagbiyahe na ho para i-distribute ang fats all over the body, or pwede ho siyang ma-breakdown para i-excrete ng katawan. The new VLDL restart the shipment process again. When one eats extra fat, so pag extra fat po ang kinain natin, more LDL pieces of course ang mai-stack up doon sa blood vessel wall natin. And if there are not enough HDL to release them, ayun po, babara ho yun sa ugat, resulting into heart attack. Ideally, one should have more HDL, which is good cholesterol. Now, regarding atherosclerosis, so ang atherosclerosis sets in over the years. Hindi ho ito magic. Hindi ho ito nangyayari overnight. So it can lead to disability and even death. Atherosclerosis, dinerive ho yan from Greek word referring to thickening and hardening of arteries over a period of time due to accumulation of lipids or fats. Ang LDL ho, nag-a-undergo ho yan ng metabolic processes in the body such as oxidation, acetylation, and glycosylation, resulting into the formation of modified atherogenic LDL. So kaya ho nakakabuo siya ng atheroma, or bara in short. Ayun na nga ho, example ho natin uli is si egg yolk. So madalas natin sinasabi na ang egg yolk dapat pag niluto, malasado or hilaw. Why? Kasi ho, pagluto ang egg yolk, yung LDL ho doon oxidize. Samantalang pagkahilaw ho, LDL lang siya, hindi siya oxidize. Now, ano ang difference ng oxidize at hindi? Pag na-oxidize ho kasi ang LDL, ayun nga ho, mas madikit siya sa para mag-form ng bara. Kasi isa ang oxidation sa metabolic processes aside from acetylation and glycosylation para ho ma-form siya into a modified atheroma or atherogenic substance
or atherogenic LDL. Mas madikit ho siya sa lining ng blood vessel wall natin. Kaya wag niyo hong lulutuin ang egg yolk. Maganda ho, malasado or hilaw ang egg yolk. Hindi bali ho ang puti dahil yan po ay protina lamang. Yung high lipids by themselves do not produce any symptoms. Yun ho ang masakit doon. Kahit tumataas na ho itong mga fats natin or lipids, wala hong simptomas. And it is the pathological involvement with the vessel wall or organ na naglilid ho sa disease process. And napaka-unfortunate ho that the setting in of hyperlipidemia often goes unnoticed. So kadalasan po, may nangyayari ng pagkapal ng mga ugat, pagbabara, wala hong simptomas kaya hindi ho napapansin at hindi ho napagtutuunan ng atensyon ng may katawan. And lipoprotein A, sabi nga natin, is very important kasi ito bad lipoprotein ho ito. Kasi high lipoprotein A is associated with higher incidence of atherosclerosis and heart disease. Pagka ho mataas ang lipoprotein A, higher than 20 mg per DL, yung risk of atherosclerotic disease is double. So pag tumaas ho yan, ibig sabihin double. An increased LDL along with the high lipoprotein A, mataas na ho yung bad cholesterol at mataas pa rin ho yung lipoprotein A, it steps up your risk for atherosclerotic disease 3 to 5-fold. Isipin nyo ho yun, 3 hanggang 5 times na tataas yung risk para magbara sa ugat. And ulitin natin na ang lipoprotein A denotes a genetic problem. And hindi ho ito na-alter through dietary habits. Kahit baguhin nyo ho ang unhealthy lifestyle ninyo, hindi nyo ho mababago ang lipoprotein A. Kasi ho, hindi ho yan naaapektuhan ng diet. But nasa genes ho, nasa katawan nyo ho, nasa DNA nyo ho yan. Natutulungan ho ng kaunti. It can be reduced with the help of niacin. Ang high cholesterol ho is regarded as one of the most important factors for plaque deposition, of course, and atherosclerosis. And of course, with the high consumption ng mga junk foods, iba pa hong unhealthy lifestyle, so ayan ho, it is now becoming prevalent among South Asian population. Of course, yung emotional stress ho affects cholesterol kasi nagre-release ho tayo ng hormones such as adrenaline, noradrenaline, and cortisol, which counteracts insulin reaction. Lipoprotein subtraction testing. Ito hong small dense LDL particle are seen to be more atherogenic than yung floppy LDL particles. Mas masama po yung presence ng small dense LDL. That could be one of the reasons that some people have heart attacks even though their total and LDL cholesterol are not particularly high. So yun ho ang reason na may mga naha-heart attack kahit na ho ang total cholesterol ay normal at ang LDL level is normal because of lipoprotein A na mataas. Kaya nga ho, sinasabi natin, kailangan ho intentionally na isama nyo ho sa pagpapates ang lipoprotein A. Kasi pwede hong mataas ang lipoprotein A ninyo pero normal ang total cholesterol at LDL ninyo. Siyempre ho, pag kasama lamang ho sa lipid profile ninyo is the total cholesterol and LDL and HDL and triglyceride. So nakita nyong normal si cholesterol, bad cholesterol, so kampante na kayo. Hindi nyo alam na yung lipoprotein A ninyo pala ay mataas. Mas delikado hong yan ang mataas kasi, ba, tinataas niya ng 3 to 5 times fold ang risk for stroke and heart attack.
pag ang lipoprotein A ang mataas ho. And hindi nyo ho kasi yan malalaman hanggat hindi nyo ipinapatest yan. Kasi nga, lipoprotein subfraction testing is not routinely ordered. It offers useful information in assessing risk of patient na meron hong personal or family history ng heart disease, especially in their total and LDL cholesterol values are not significantly elevated. So, yun nga ho, no? Hindi ho kasi ito routinely ordered. Lalo na kung may lahi sa pamilya ng sakit sa puso, pagkatapos kampante kayo dahil nakikita ninyo na ang LDL at cholesterol values ay hindi naman mataas. Ang lipoprotein subfraction, na-alter ho ito by adapting, nakatutulong din ho, no? Although there is a genetic component, lipoprotein subfraction can be altered by adapting a diet low in saturated fats, losing excess weight, and exercising regularly. And the use of lipid-lowering drugs may also help affect the subfraction distribution. Nakatutulong ho ng kaunti. Ito ho ang reason kung bakit may mga nakikita kayong mga tao na very health conscious, panayang exercise, healthy hong tignan, lahat ng mga blood chemistry normal, no? Tapos nabalitaan nyo na heart attack. Ito ho yung pinag-uusapan natin. Kasi nga ho, normal lahat, healthy ang diet, maganda ho ang pangangatawan, hindi siya overweight, walang diabetes, walang high blood. Pwede hong ma-heart attack ang pasyente kahit na normal ang cholesterol, normal ang LDL, pero mataas ang lipoprotein A. Okay, so IB? Pardon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0918-837-4827. Usapang KKK with Dr. Irene Lim. Prevention is better than cure. Yan ang pag-uusapan natin dito sa programang Usapang KKK with Dr. Irene Lim. Solusyonan natin ang inyong problemang pangkalusugan dito sa programa Usapang KKK with Dr. Irene Lim. Ako ang inyong kapanalig, Dr. Irene Lim. Pag-uusapan natin ang makabago at natural na pamamaraan tungo sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan dito sa programang Usapang KKK with Dr. Irene Lim. Usapang KKK with Dr. Irene Lim. Welcome po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama rin natin si Dr. Irene Lim. Doc, tanong ni 0311. Hello, Doc. Senior ako, bakit lagi ako may kabag? Anong pwede kong inumin para mawala ang kabag? Bago kayo magtanong kung anong dapat ninyong inumin, kailangan ho muna malaman natin ano ang cause ng kabag ninyo. Pag may kabag ho kasi kayo, posible hong meron kayong parasitism, posible hong meron din kayong gallstone, no? So, yan hong dalawang yan, may cause, laging may kabag, lagi hong may hangin ang tiyan ninyo. Para hindi ho tayo naghuhulaan, kung gusto nyo ho ng non-invasive procedure, magpa-vector scan ho kayo sa amin. And kung sakali naman hong may gallstone, tatamaan na ho yan sa ating detoxification program and blood cleansing program. Ngayon, kung parasitism naman din ho ang cause niyan, same thing. Mahihit pa rin ho yan ang ating detoxification and blood cleansing program. No? Pag binector scan ho kasi, whole body scan na ho yun. Yung buong katawan nyo na ho ang makikita natin. So, pati ho yung mga ugat ninyo, kung high risk kayo for cancer, yung mga mikrobyo, kung may pneumonia kayo, chemicals, allergens, inside your body, lahat ho yun malalaman ninyo. No? So, wala na ho tayong oras. So, mangyari po lang na kayo magpalista kung kayo ay magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. And ang landmark ko natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. And everyday ho bukas ang clinic, pati na rin ho Saturday and Sunday and even holidays. Ang mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at
0810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ma-auscultate namin ang likod ninyo at maagapan ho kung kayo ay may asymptomatic pneumonia. And sabayan nyo na rin ho ng pagpapavector scan, detoxification, and blood cleansing program kasi yan hong dalawang yan ang procedure na mag-a-address ho sa root cause ng halos lahat ng sakit. And para naman din ho doon sa mga wala naman hong nararamdaman at gusto lamang hong magpaputi, magpalakas, magpaganda. No? So meron ho tayong beauty drip which is available for everybody. Paki-like, share, and subscribe po. Paki-type lamang ho ang Dr. Irene Lim sa Facebook and sa YouTube. Ivy? Please like us on Facebook. Ang account po natin ay Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim, ako po si Ivy at sumainyo ang katotohanan. Salamat po. Abangan muli ang programang magtuturo sa atin ng natural at makabagong solusyon sa mga suliranin sa kalusugan. Usapang KKK with Dr. Irene Lim.